May nakikinig, hindi titikom kanyang bibig. Sa taglay niyang kulit, tsak ika'y mapapaibig. Ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Bibo! Gandang gabi! Ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa mga taong na fall out of love. At kanina nga mga yes friend kong BB ay napakinggan natin ang sulat na ginawa ni Tina para sa kanyang ex na si Alvin. Si Alvin na iniwan ni Tina dahil na fall out of love siya. At hindi lang yun, dahil itong si Tina ay nakahanap na ng iba. Si Matt. Si Matt na bigla na lang umeksena, pumasok sa relasyon nila kahit na alam niyang itong si Tina at si Alvin ay magjowa pa. Ay, ikaw naman din kasi Matt dagdag ka sa confusion. Dagdag ka sa sakit ng ulo, 'di ba? Alam niyo mga yes friend, kung iisipin, no, malungkot yung kinalabasan ng letter. Like imagine nagkaroon kayo ng misunderstanding ng partner mo, ng jowa mo na kasama at kilala mo for how many years. Kaso pinili mong magpahinga sa piling ng iba. No, imagine for 5 years. For sure, marami na kayong pinagdaanan at nalagpasan pero ito talagang hindi na kinaya ni Tina, no? And nahanap niya yung comfort sa iba. Ito nga kay Matt. Si Matt na ginawang opportunity ang misunderstanding ni Tina at Alvin para pumasok siya sa eksena. Yun nga lang, no, Ate Tina, alam kong meron kang malaking pagsisisi dahil hindi mo lang siya iniwan. Pinagpalit mo pa. Boom. Kasi baka naman pwede pa no? Kasi sabi mo nga sa kwento mo, meron kang pagsisisi sa bandang dulo, meron kang regrets na baka sakali, no, kung inayos natin, pinag-usapan natin, baka sakali nasolusyonan pa. Kung naisip mo lang sana yun una pa lang, edi sana ngayon wala kang regrets. Pero ganoon talaga no? Swerte ka pa nga kasi kahit papaano kinakausap ka pa ng ex mo kahit alam niyang pinagpalit mo na siya, at least wala siyang galit sa'yo, wala siyang bubog sa'yo. Kasi baka nga naman naiintindihan ka niya na fall out of love ka lang, naghahanap ka ng comfort mula sa iba, and at the end of the day, babalik ka pa rin sa kanya. Ganon siya, ganon kalambot yung puso niya para sa'yo, pero hindi ganon ang nangyari. Pinanindigan mo yung taong pinili mong ipagpalit sa kanya. Kaso ayan ka, kumakatok pa rin dun sa puso ng ex mo na iniwan mo na. Kasi kung ako yun, huyo ka na sa akin. Binabalikan mo ako kasi palpak yung bago mo. Like, kinailangan mo pa palang tanggalin ako sa buhay mo para lang ma-realize mo yung worth ko. Diba? Like, hello, ano yun, titikim ka ng iba tapos kapag nasabi mo, di pala masarap. Balik nga ako dun sa una, hindi pwede. Panindigan mo yung choice mo na yan dahil yung choice mo na yan, isa yan sa mga basihan natin kung paano ka mag-handle ng relationship, kung paano mo irespeto yung relationship natin, at kung paano ka mag-decide on your own. On your own, knowing na kasama ko sa maaapektuhan nung magiging desisyon mo. At para naman doon sa mga kagaya ni Matt na bantay sa lakay, yan! Diba? Porket meron kang kakilala or natitipuhan na alam mong medyo nagkakalabuan doon sa jowa niya or partner niya, eto ka, papasok ka naman bigla na, hayaan mo na, sige iyak mo lang yan, magiging okay din ang lahat. Dito ka sa akin, dito mo ibuhos lahat, papakinggan kita, naiintindihan kita, tapos sa bandang dulo, yun pala ang gusto mo, mapasayo. Ano yun? Bantay sa lakay. Comforter kuno. Pero ang totoo, ayaw mo nang makipagbalikan siya dun sa dati niyang nobyo. Kasi gusto mo na siyang mapasayo. Ginamit mo yung vulnerability niya. Tinake advantage mo yung moments na mahina siya.
para lang mapasayo siya. Kaya reminder to mga yes pre, no, para sa may mga jowa at asawa na lahat ng relasyon ay may pagsubok. Walang relasyon na perpekto. Lahat yan may pinagdadaanan. Lahat ng relasyon nakakapagod kung minsan. At kapag naranasan nyo yan, kailangan nyong mag-isip ng maigi, huminga kung karapat dapat nga bang tapusin na or masusolusyonan pa. Dalawa kayo dyan, pag-usapan ninyo yan. Huwag kang maging unfair sa partner mo. Kasi may mga relasyon din naman na toxic na talaga, 'di ba? Na hindi na madadaan sa pahinga, hindi na mahihilot pa. 'Yun, valid 'yun. Pero dapat pag-usapan ninyong dalawa, dapat talagang tapusin para sa ikabubuti ninyong dalawa. Pero yung sasabihin mong napagod ka lang tapos pinili mong magpahinga sa piling ng iba, that's so unfair. Kasi kung ikaw napagod ka, what if napapagod din pala yung partner mo tapos ikaw nagpapahinga sa iba tapos siya nagpapahinga on his or her own? Diba? Kawawa naman siya. Ganito lang kadali yan eh. Simple lang yan. Wala sa ibang tao yung solusyon. Kayo lang dapat dalawa yung umayos nun kasi kayong dalawa lang yung magkarelasyon. Yes, pwede kayong humingi ng opinion mula sa iba. Yes, pwede kayong humingi ng advice. Pero at the end of the day, kung ano pa rin yung magiging desisyon ninyong dalawa, yun pa rin dapat yung manaig at panindigan ninyo. Kaya para sa'yo, Ate Tina, hindi mo hawak ang mundo. Hindi ka palaging may options. Kung tatanungin mo ako kung ano bang dapat mong gawin sa ngayon, iwan mo pareho. I-let go mo silang dalawa. Hanapin mo muna yung sarili mo kasi sa tingin ko ngayon, naliligaw ka. Hindi mo alam kung saan ka papunta. Kasi hindi magandang pinagsasabay mo sila habang nag-iisip ka kung sinong pipiliin mo sa kanila. That's so unfair for both of them. At unfair din yun para sa sarili mo. Be fair with the two guys. Tapos hihingil-hingin mo na sana pwede pa kasi pwede na eh. Tigilan mo ako. Ako may hiling din para sa'yo. Pwede pa kurot. Yun lang yung gusto ko. Pwede pa kurot. Diba? Pag-isipan mo ng maigi kasi habang pinapatagal mo, mas pinapahaba at pinaparami mo lang yung kasalanan mo sa ibang tao. Kaya eto na naman tayo na mga yes friend sa paulit-ulit nating paalala na dapat ang jowa isa lang, hindi dalawa-dalawa. Kasi nga, again, uulitin ko po, ipapamukha ko sa inyo at sa sarili ko na may mga kagaya po naming single. Walang jowa, nagtsatsaga sa sarili. Samantalang kayo, dinadalawa-dalawa ninyo. Mga buwakaw. Anyways, alam ko naman na ito rin yung oras na tinira ko para sa'yo. Ay, excited yarn. Tinira ko talaga tong oras na ito para malaman mo kung sino ang maswerteng nanalo ng tumataginting na 500 piso para sa ating... Kaya naman yes friend, lakasan mo ng muli ang volume ng radyo mo dahil baka pangalan mo na ang babanggitin ko. Wag na nating patagalin pa. Congratulations! Russell Bernaldez! Congratulations! Ikaw ang maswerteng nanalo sa programa ni DJ B-Boy Bibo para sa ating promong Pera-Pera Lang Yan. Ay, congratulations naman sa pagmumukha mo. Ang hinahanap ko po kanina para sa mga yes friend nating nagtataka ay ang mga yes friend natin na nagsisimula ang pangalan pala, no? Pangalan o apelido sa letter R, as in rar. Dahil si Kuya Russell ang may pinakamabilis na daliri, pinakamabilis na kamay, partida nagdadrive pa yan. Nag-send kasi siya ng picture na nagmamaneho siya.
O kaya shoutout din sa ibang mga drivers dyan. Huwag kinig-kinig lang. Dapat sali-sali rin. Para magkaroon kayo ng chance ang manalo ng papremyo, di ba? O kagaya ni Kuya Aldrix na nakikinig din sa atin, isang Grab driver mula sa Montalban res na nagtatampo siya. Kagabi pa to eh. Sabi niya, wala ba talagang bati dyan, Biboy Bibo? Wala. O shoutout sa'yo Kuya Aldrix Mangubata. And again, congratulations sa'yo Kuya Russell Bernaldez. Kung narinig mo pa to sa mga oras na to, ang kailangan mo naman gawin sa ngayon ay mag-send ng iyong valid ID at GCash number para tuluyan mo na makuha ang iyong tumataginting na 500 piso para sa ating... Well, anyways mga yes friend, 3 oras na BB time na naman ang ating pinagsamahan. Nakapiling mo ang BB mo sa radyo. DJ Biboy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle, basta walang label. Magkasama at magkarinigan tayong muli bukas, araw ng Sabado. Oy, sana all may Sabado. 2 p.m. to 6 p.m. para sa ating programang Stick to One. Mga kantang OPM, hatid sa inyo ng 101.1 Yes FM. Solid! Good night, baby! Mwah, mwah!